Yo! What's up guys? We have some NBA trade. Actually, nauna to kesa sa trade kay Giannis, pero kailangan ko talagang unahin yung headline na yun eh. So, Minnesota Timberwolves will trade Julius Randle papuntang Brooklyn Nets kasama ang 28 pick. Tapos sasali ang Chicago Bulls para makuha si Nick Claxton. At ang bawi lang para sa Wolves, isang 33rd pick lang. Ang lala para sa ego ni Randle neto dahil lumalabas na pang salary dump na lang siya ngayon sa koponan. Sa totoo lang naman kasi, kahit nag-average siya ng 21 points at 6.7 rebounds per game, halatang naging clunky at sapilitan lang yung kanyang fit sa Wolves sa nakaraang season. Kitang-kita natin yung kanyang playoff struggle. Tipong siya yung inaasahan na tumulong pero siya pa yung biglang nawawala sa serye. Nagtala lang siya ng 16 points on 39% shooting sa playoffs. Tapos ganyan ka-heavy yung salary, di ba? At saka diyan pa lang hindi na siya nagpa-interview sa mga exit interviews, kaya easy work at walang pag-aalinlangan para sa Wolves na bitawan siya ng ganyan-ganyan na lang. Though panalo din naman ang Wolves kung totoosin kasi grabe yung nakuha nilang cap relief. Wala silang bibit-bitin na ganyan kabigat na contract dahil meron siyang base salary na 33.3 million para sa next season. So yung ganyang kalaking pera ay maiging mapunta na lang sa mga deserving players tulad din na Ayo Dosunmu na kakapirma lang ng extension at makakakuha pa sila sa free agency ng mga decent role players gamit ang kanilang exceptions. Tsaka higit sa lahat, it's time para kay Naz Reid na maging permanent starter. Mas magiging mabilis at dynamic yung laro ng buong lineup kasama sina Anthony Edwards at Jaden McDaniels. Para naman sa Brooklyn Nets, kailangan din talaga nilang sumalo ng mga ganitong klaseng asset dahil wala naman silang ibang options sa draft dahil halos wala silang picks na hawak eh. Magandang paraan din to para makapag-compete sila kahit papaano sa Eastern Conference dahil wala naman silang sapat na materyales para mag-rebuild. Sila Michael Porter Jr. at Randle might do something sa regular season na solid para makakuha ng panalo. At saka, panalo rin dito ang Bulls kasi nakuha nila si Nick Claxton. Parang tinupad nila yung wish ng isang Josh Giddey na magkaroon siya ng legitimate rim running center. Magkakaroon na siya ng seryosong pick and roll partner. Kaya grabe, must watch din yung Chicago Bulls sa upcoming season. Next, para naman sa Washington Wizards, ito yung pinakamalaking balita para sa kanila. Trae Young extension, 4 years, $212 million. Dito niya talaga gustong mag-commit long term eh. Nakakaala ng iba, lilipat agad siya ng team o magpapalipat kapag nagka-injury. Dito niya talagang gustong matrade eh, kahit nung nasa Hawks pa siya. Actually, mahal niya yung franchise ng Atlanta. At sabi niya nga nun, mas gusto niyang matrade para may makuha naman yung Hawks sa kanya kaysa naman mag-free agency siya tapos walang makuha yung Hawks in return. Iba pala sa feeling ng isang fan talaga, no? Kapag yung favorite player mo ay na-trade sa ibang franchise. Ilang days din ako nag-iisip niyan eh habang pinapanood ko siya sa Hawks noon. Nagmo-move on ka rin pala kahit fan lang. Kumbaga, marami kang iniisip ng mga kung ano-anong what ifs na scenario sa utak mo. Siguro sa mga makayanis dyan, ganyan din yung nararamdaman nyo ngayon pagkatapos ng kanyang trade sa Miami. Pero ako, nung nangyari yung deal kay Trae Young nung trade deadline, I was in shock talaga. Pero kudos pa rin kay Trae Young dahil sino ba naman yung gustong pumunta ng Wizards na galing sa ilalim, di ba? Tipong hindi siya pumunta ng super team kaya big respect pa rin sa idol ko. He got the money, of course, and now he has something to prove. Over his career, he is averaging 25 points and 9.8 assists per game. We all know kung ano yung pambihirang talent na kayang ibigay ni Trae Young sa loob ng court. Lalo na kung mag-commit talaga ng matagal si Anthony Davis sa tabi niya. Hanep kasi ng katawan at talento ni AD eh. Kailangan yatang in-nerf ng basketball gods kasi yung talent niya sobra-sobra talaga kapag nasa kondisyon. Laging wish natin maging healthy lang siya palagi. Sana talaga isang buong season na kompleto. Siguradong magiging dangerous thing sila sa buong East. Tapos bukas ang pinaka-iintay ng lahat, ang number 1 pick sa NBA draft. Please, AJ Dybantsa, huwag ka na maging cocky o kung ano-anong mga sinasabi sa media bago ang draft night. Please, let your game do the talking at huwag kang pumili ng team na gusto mo dahil grabe kayo gumagawa ng eksena eh, no? Yung ibang players niya, kahit sang team okay lang basta makatapak at makapaglaro ng NBA. Kahit tayo, 'di ba, pag ini-interview yung my player natin sa my career, laging sinasabi natin, kahit saan, ganyan. Yes, talented sina Darren Peterson, sina Boozer, pero
AJ is just different. He can change a franchise. Tsak na sakto at swak na swak talaga with Trae Young and Anthony Davis sa Washington. And that's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye!